Hi guys! Ako si Eric. Hi guys! Ako si Morena. Nandito kami ngayon. Araw-araw nyo na kami makakasama. We'll talk about everyday lives lang. Yung araw-araw na pamumuhay lang, no? Yeah. Kung ano man yung nangyayari sa buong araw mo. Yeah. Like that. Wala kayong choice, makasama nyo kami. Well, anyway, pag-usap, pero kami mga tatalakayin ngayon. Pero ano lang to guys yung tungkol to sa araw-araw nga na pamumuhay natin. Magkakaroon lang kami ng parang question and answer portion para lang malaman kung ano yung nararamdaman namin everyday, kung ano yung nangyayari sa damdamin tsaka sa isip natin sa araw-araw. Correct. Ang ganun, di ba? Saka mapapalo nyo rin kami sa Facebook and YouTube. Lalagay namin yung link below. Pakikita namin kung anong ginagawa namin at yung lugar na napupuntahan namin, i-upload namin. We're doing this because we're bored. No, actually. Para gusto natin kumita. Yeah, saka gusto rin naman namin makatulong kahit papaano sa ibang tao na gustong pumunta rito sa Amerika. At bakit? Parang agency. Parang agency. Hindi wala kami processing dito. Okay, sige. Basta ang ano ko is, yun lang, mag-usap lang tayo tungkol sa buhay-buhay, di ba? Kasi syempre, lahat tayo may nararamdaman. Sa araw-araw na struggles natin sa buhay. Iba-iba tayo nararamdaman. Iba-iba rin tayo ng pinagdadaanan, di ba? Yun yung gusto kong i-point out. Yeah. So, ikaw ba, kumusta ka ngayon, Morena? Ano yung nararamdaman mo sa sarili mo lang? Paano mo Teka, ang title pala ng itong aming ginagawa is Talakayan. Or talakayin natin. Mag-suggest nga kayo. Okay. Talakayin natin o talakayan o takayan o dakdakan. Yeah, anything. Usapan. Maganda din, di ba? Dakdakan. Dakdakan. Di ba masamang ibig sabihin ng dakdakan? Dakdakan is talakayan. Okay. Sige, go. Basta bahala na. And, yeah. So, yun. Not sa first question. Diba? Teka, nasan ba tayo ngayon? Okay. So, ikaw magsabi kasi dito kami sa bahay mo eh. Bahay mo to eh. Okay, so saan ba to? Nasa Las Vegas kami. Yeah. Ano bang trabaho mo? He's a bouncer? Ako? Hindi sa ngayon guys, wala pa ako masasabi about my work. Pero kasi kalilipat ko lang dito sa Las Vegas, dito nga sa kanya. So, wala pa. Sa mga susunod na you'll see kung ano yung ginagawa ko. Okay? Pero sa ngayon, ganito muna ako. Hindi muna ako magsasalita. Okay? Yan. Okay. Basta, ang gusto ko lang sa ngayon is pag-usapan natin yung araw-araw na pinagdadaanan natin. Yan. Okay. Yeah. So, kaya nung una kong tanong, paano mo i-describe o isasalarawan yung nararamdaman mo ngayon? General. Ngayon, masaya ako in a way na nakakaraos tayo araw-araw. We eat 3 to 5 times a day. We do have a crib that we can do whatever we want. Na wala nagbabawal sa atin kaya magsigawan tayo dito. We cook whatever we want. And so in short, we have freedom. Ayun, we have freedom. Okay. We have freedom whatever we wanted to do. And basically, freedom is the number one isa sa mga bagay kailangan natin dito sa Amerika, especially pag nabubuhay ka dito. Yan ang let's say
freedom is priceless. Mhm. So you cannot buy freedom, but again, Pero masasabi mo ba na mapayapa yung nararamdaman mo? I mean, sa sarili mo ha, sa buhay mo, sa kalooban mo, sa damdamin mo. yeah. Yeah. Pag-iisip at damdamin. Mapayapa ba ang pag-iisip at damdamin mo? Yeah, I think, yeah, I do. I do right now, but I am right now in my part of my life na I'm in a transition, like from this work to another work, because I feel like I do have a mission and purpose na I wanna fulfill. That's the reason why, like, ginagawa natin to. Mm-mm. Itong pagbablog na Mm-mm. maybe ito ang nahanap natin o part of the mission na para maparating or mailabas natin kung anong dapat ilabas. Kasi sometimes, kailangan natin ng kausap especially sa Amerika. Ang hirap pumanap ng kausap. Ako naman kasi, Everybody's busy. Ako naman kasi since bago akong dating dito, so yung ano ko naman sana is maayos yung pakiramdam ko, maayos yung nararamdaman ko, peaceful yung utak ko, peaceful yung mind ko, hindi ako sa ngayon hindi hard ang pag-iisip ko at ang damdamin ko. Hindi mahirap. Ang ano ko lang ngayon, ang concern ko lang is sana makahanap na ako ng trabaho. Yun lang ang inaano ko sa. Pero other than that, I'm in a peaceful pace of mind. Very good. Ganun, oo. That's good. So, di ba, so ganun na nga, may pinagdadaanan tayo. Kahit pa paano, may mga konti tayong pinagdadaanan sa buhay natin. So, ano yung mga bagay na madalas mong kailangan gawin or ginagawa para mapasaya mo or maging maayos yung takbo ng araw mo? Ano yung mga bagay na ginagawa mo? Number one, to make yourself busy. Mm-hmm. Number two, you have to organize your everyday life. Kasi dito sa America, every second counts. So, pagka meron kang na-miss, sometimes, parang, ganito kasi, technically, sa work, pagka na-late ka, they will give you points. Mm-hmm. And if you reach that certain points or numbers na yun nga, na binigay sa'yo, it can lead to termination, warning, etc. It can go to your record. So it's not good. So that's the reason why, like most Americans, if you're here in America, you really have to, be on time most of the time. And time here is very essential. Mm-hmm. Kaya ang mga Amerikano talaga, when they say like, I want to see you on this particular time, you really have to comply with that. Or else, hindi po pwede sing katulad ng Filipino mentality na pwede ka malate. No, you cannot be late. So, paano mo siya, I mean, okay, na ano mo na yun na, doon kasi tayo kung paano mo inaayos yung araw-araw na buhay mo. I mean, oo, organisado ka. Pero may mga times na dumarating yung, diba, nalilate ka because of traffic. Minsan. Actually, walang traffic dito. Okay. So, walang traffic. That's a very lame excuse. Walang traffic dito. Well, the only thing lang siguro na reason ko bakit ka malilate, it's number one, there's something happens that's so urgent that you cannot leave or you need to attend to. And second is, there's always a way of communicating with your whoever is your appointment, your appointment is, na pwede mo tawagan. There's a telephone that you can call them and then say, hey, I'll be late. Naman sila, lenient naman sila when it comes to that. But you don't have to do it often, So, ang sinasabi mo, isa work yan, di ba? Personal ba? Meron bang something na you think concern mo sa ngayon? Kasi nandun tayo sa lagay ng, di ba, sa state of mind mo, sa state ng mental health mo. Ano ba meron bang bumabagabag sa'yo sa ngayon?
Para sabihin mo na hindi okay yung araw ko or something. Parang ganun. Of course, every day is not a good day, but there is a good in every day. Yan sinasabi ko. Right now, I cannot think of anything, but so far, every day for me is like, it's just like an ordinary day that you have to wake up and get up and work, go dress up, go to work, and then after the day, go home, sleep. It's very routinary. The only thing that makes me happy is like, this is the thing about me, that I have to plan a certain vacations for certain time so that I have something to look forward to. Na, katulad yan lagi ko sinasabi sa mga Amerikano na, when was the last time you had a vacation? And they said like, oh my God, it's a long time ago. You should plan and you should do it. Even though 3 years from now or 2 years from now, at least you have plan. You have something to look up to. Kasi kung wala, nagiging routinary na lang sa'yo ang araw-araw mo dito eh. Pero kung meron ka pinaghahandaan, meron kang nakikita na, oh, may gagawin ako, magpapahinga ako in certain times. At least yung mind mo is like, okay, we'll do this. Magtatrabaho tayo ngayon, pero on this particular day or, whenever it is, magpapahinga tayo. Yan ang ginagawa ko lagi na I have to plan something. I really have to get out. I really have to get out of here because that's my stress release. Or else, kakainin ka ng sistema ng Amerika. I'm telling you. That's I'm always saying, huwag kang magpapakain sa sistema ng Amerika. Ano ba yung sistema ng Amerika? Kasi the system... Nagkakos ng stress sa buhay mo, sa araw-araw mo. Ibig mo ba sabihin ganun yun? Na yung sistema ng Amerika ay nagpapastress sa'yo? Hindi lang sa akin, pero sa lahat. Pero this is the thing in America. You are programmed to work. You are programmed to do... Yeah, you can do whatever you want. You have all the means that you need. You have the support of all you need, but you are programmed to work and pay your bills. And that's how America works. Because of these people working, that's the reason why like the America grows and, it's, ano ba tawag yung umiikot? That's the reason why like umiikot ang mundo is because like, people are continuous working. Umiikot lang sa pagtatrabaho? Yung ba ibig mo sabihin? Yes, umiikot lang ang mundo mo sa pagtatrabaho. And that's what makes America grow. Or that's what makes America, I don't know the right word. It's in the tip of my tongue. Pero, yun nga, dun next topic, please. It's in my mind, but hindi ko mabigkas eh. Pero ito ba, ibig mo sabihin, itong sinasabi mong ito na sistema ng Amerika, nagpapabagabag yan sa isip mo? If you don't know how to handle, half of my life, I've been here in America. I've been here like 22 years now. And half of my life is, I live here in America. So, alam ko ang sistema ng Amerika. Pero katulad niyan sabi ko sa'yo, hindi mo alam paano kontrolin ang nangyayari sa paligid mo. Doon mo mapifeel ang burnout. Doon mo mapifeel na, I'm tired. I'm tired. So, ibig mo sabihin, pag nianto ka, madali ka makatulog. Nakakatulog ka na ba ng mahimbing sa gabi? I do. Yeah, I do. Because I'm really see to it na the next day, meron akong in-expect na gawin and I have to be excited of doing things na excited ako. Na, for example, like this vlog, for tomorrow, I will be excited because mag-iisip tayo kung anong gagawin natin, kung anong topic natin. Like, for me, I want to mentor people. Gusto ko mag-mentor ako. Yan ang gusto kong gawin sa buhay ko na now that I am in the stage of like, parang napagod na ako. Ever since like I was 8 years old, I was working in the Philippines. I was working in the Philippines. I was selling cigarettes in the La Loma cockpit. Sa sabungan ng La Loma, oh my God.
Until second year college, I was doing that to support myself. If you go to my Facebook, you will see me there. Anyway, yeah. Kaya all my life nagtatrabaho ako. Now, gusto kong mabuhay na lang ng katulad ng pinag-usapan natin this morning, maging financial secured. Well, the word financial freedom is not the right word to say. Na katulad na explanation. Can you explain that word? The financial freedom? Hindi ko siya ma-explain kasi wala siya sa wala siya sa vocabulary ko yung financial freedom. Hindi ako naniniwala sa kanya. And Kasi why so? ang iniisip ko kasi is dapat hindi dapat. Ako sa akin lang to. Gusto ko nagtatrabaho ako pagdating kahit na medyo may edad na ako, basta kaya pa ng katawan ko. Kasi ayoko nung parang nakatenga ako sa bahay na hindi gumagalaw yung katawan ko. Feeling ko lalong doon ako mawawala ng control sa buhay ko, which I do not like. 'Di ba? Yeah. Kasi nakikita ko lahat ng tao nagtatrabaho pa rin kahit may edad na eh. So bakit kaya? Ano kayang meron, 'di ba? Exactly. Especially here in America, kahit nasa retirement age ka na, as long as you want to work, you can work. Hindi ka po pwedeng tanggalin ng kumpanya because sasabihin sa sa'yo na, hey, you are already in your retirement age, you have to go. No. Pwede nila isue ang company for discriminations. Nasa choice ng tao kung gusto niya magtrabaho until such time na nasa bed siya. nasa hospice na siya. No, I'm just joking. No. Hanggang gusto niya magtrabaho, he can work. Kasi dito sa Amerika, most of the Americans, especially those people who were born and raised here, even the Filipinos, napaka-program na sa utak nila na we're here to work. Ma-attain natin itong certain things na gusto nating ma-attain, magkaroon ng bahay, magandang trabaho, pero hindi na pinlano o paano magpahinga. Yun ang problema sa Amerikano. They did not plan how to rest or how to get away with this. How to get away temporarily. You know? Yun ang isang mga bagay na hindi nila masyado napapag-usapan dito. I mean, so nandito ka sa Amerika, 'di ba? Nandito ka na eh, nakapamuhay ka na ng ilang taon eh. Paano mo ilalarawan or paano mo sasabihin na naka-cope up ka dahil ng anong meron sa Bakit ka sa palagay mo tumagal ka dito sa Amerika? Because I got a lot of opportunities in America rather than in the Philippines. Let's face it, mas may value ako dito sa Amerika, even though bata ka, matanda ka, as long as you know how to speak English and you know how to communicate with them.